Dear Miss Gallie, si Alvin ay isang 19 years old na binata mula sa probinsya ng Isabela. Anak siya ng isang magsasaka at ng isang labandera. Bata pa lamang ay sanay na siya sa hirap. Nagigising ng madaling araw para tumulong sa tatay sa bukid. Hindi siya lumaki sa luho. Isang pares ng sapatos lang ang gamit niya mula unang taon hanggang makapagtapos ng high school. At iisang lumang cellphone na madalas ay walang load. Ngunit hindi iyon naging hadlang sa kanyang pangarap. Ang tanging puhunan niya ay sipag, tiyaga at tiwala sa sinasabi ng tatay niya. Anak, ang edukasyon ang mag-aahon sa atin. Wala kaming maiiwan na lupa, pero ang matututunan mo hindi mananakaw. Pagkatapos ng high school, nakatanggap si Alvin ng balita. Pumasa siya sa entrance exam ng isang kilalang universidad sa Maynila at nakakuha pa ng scholarship. Tuwang-tuwa ang pamilya niya. Halos maiyak ang kanyang nanay habang mahigpit na nakayakap sa kanya. Para kay Alvin, yun ang simula ng pagbabago. Ang pagkakataong hindi lang para sa kanya, kundi para sa buong pamilya. Ngunit kasabay ng tuwa ay kaba. Wala pa siyang karanasan sa syudad. Ang alam lang niya, siksikan, magulo, at mahal ang lahat sa Maynila. Dumating ang araw ng kanyang pagluwas. Unang beses niyang sumakay ng bus na 6 na oras ang biyahe. 2 bag lamang ang dala. Isang lumang maleta na puno ng gamit at isang backpack na may baon mula sa nanay niya. Tuyo, itlog na maalat at kaunting bigas. Habang nakatanaw sa bintana, ramdam niya ang unti-unting pagbabago ng tanawin. Mula sa palayan at bundok hanggang sa dagsa ng sasakyan at kislap ng mga ilaw. Pagdating sa Cubao, halos matulala siya. Ang dami ng tao, ang ingay ng mga busina at ang bilis ng galaw ng lahat. Parang naiwan siya sa probinsyang mabagal ang takbo ng oras. Mabuti na lang at may nakilala siyang kapwa-scholar na tumulong sa kanyang makapunta sa dormitoryo na nirekomenda ng universidad. Sa dormitoryo, 3 estudyante bawat kwarto. Mainit, makipot at luma ang lugar. Ngunit sapat na iyon para kay Alvin. Masipag si Alvin. Madalas siyang nasa library imbes na nasa gymkan. Habang ang iba niyang kaklase ay nasa mall, siya ay nagtitipid. Sardinas at noodles ang madalas niyang ulam, pero hindi siya nagrereklamo. Para sa kanya, bawat libro na nababasa niya ay hakbang papalapit sa kanyang pangarap. Ngunit ramdam niya rin ang agwat niya sa mga taga-Maynila. Bagong sapatos, mamahaling cellphone at allowance na lampas sa kanyang isang buwan na gastos. Kahit naiilang siya, hindi niya pinapahalata. Sa halip, dinadaan lang niya sa ngiti. Sa 2 semestre, naging estudyante siya ni Ma'am Fatima, isang 32 anyos na guro sa kolehiyo. Sa paningin ng lahat, si Fatima ay larawan ng isang huwarang babae. Maganda, mabango, sexy, pero disenteng manamit. At may tindig ito na tila humihiling ng respeto. Palagi ring maayos ang ayos ng buhok nito. Elegante ang pananamit at may boses na mainhin, ngunit matapang kapag nagle-lecture. Alam ng mga estudyante na asawa siya ng isang seaman na madalas wala sa bansa. Wala pa silang anak, ngunit sa kabila ng magandang imahe, may lihim na hindi batid ng kanyang mga estudyante. Isang uhaw na matagal nang kinikimkim. Isang pagkakagutom na hindi kayang punan ng simpleng tawag ng asawa sa telepono o padalang pera nito. Sa klase, si Fatima ay istrikta ngunit maunawain. Pero sa likod ng mga ngiti niya, may apoy na pilit niyang itinatago. Isang hapon matapos ang klase, naiwan si Alvin sa silid. Nahihirapan siya sa isang project at naglakas loob na lumapit kay Fatima. Nahihiya siya nung una. Nakayuko lang to sa guro habang humihingi ng advice.
Ngunit nang magsimula itong magsalita, tumingin siya at tila natulala. Maganda si Fatima. At sa lapit nilang dalawa, naamoy ni Alvin ang bango nitong hindi niya maipaliwanag. At habang nakatinto sa kanyang notebook, habang nagpapaliwanag ng tamang gagawin, napansin niya ang maamong mukha nito, ang manipis na labi at ang paraan ng pagkilos na sadyang nakakaakit. Si Fatima naman, habang nagpapaliwanag, ay lihim na napansin ang probinsyanong binata. May itsura to, at maganda ang pangangatawan. Mahiyain rin, may disiplina at may mga matang parang laging sabik matuto. Sa isip-isip ng guro, pansin niyang kakaiba si Alvin. Hindi tulad ng ibang estudyanteng pilyo o walang pakialam sa klase. At doon nagsimula ang hindi maipaliwanag na tensyon. Isang disenteng guro sa paningin ng lahat at isang binatang probinsyano na unti-unting napapansin ang alindog ng guro. Hapon yun ng Biyernes, katatapos lang ng klase at nagsialisan na ang mga estudyante. Ang iba na may nagmamadali para makauwi sa kani-kanilang dorm o bahay. Tahimik ang pasilyo, maliban sa kaunting yabag at tunog ng bentilador. Si Alvin, gaya ng nakasanayan, ay huling lumabas. May mga librong hiniram sa library na kailangan pa niyang isaoli. Nung makalabas siya ng silid, halos siya na lang ang natira sa pasilyo ng ikalawang palapag ng lumang gusali ng kolehiyo. Habang naglalakad, napansin niya ang isang silid-aralan na matagal nang hindi ginagamit. Isang luma at madilim na kwarto na halos nakalimutan na ng lahat. Doon siya madalas dumadaan at palaging nakasara ang pinto. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba siyang napansin. May maliit na bintanang basag kasi sa gilid ng silid. Karaniwan, hindi niya yun pinapansin, pero nang mapadaan siya, may mahinang boses siyang narinig mula sa loob. Parang mga pigil na tawa at mga bulungan na hindi pangkaraniwan. Napahinto siya. Kumabog agad ang puso niya. Dahan-dahan siyang lumapit at palihim na dumungaw sa siwang ng bintana. At doon, halos manlaki ang kanyang mga mata. Sa loob ng lumang silid ay naroon si Fatima, ang guro nilang maganda at disente sa paningin ng lahat. Ngunit ang itsura nito ng mga oras na yon ay malayo sa imahe na nakikita ng mga estudyante sa harap ng klase. Nakaupo siya sa may mesa, kalas ang mga botones ng blouse nito, habang kagat-labi sa bawal na sandali kasama ang isang kaklase ni Alvin. Si Eric, isang varsity player. Halos mapatingala si Fatima. Kapit na kapit ito sa braso ng binata. At malinaw sa mga mata ni Alvin na hindi yun basta lecture o remedial session. Napaatras si Alvin. Halos mabitawan ang dalang libro ng mga oras na yon. Hindi siya makapaniwala sa natuklasan. Gusto niyang umalis agad, pero tila napako ang mga paa niya sa sahig. Tila nabighani rin siyang pagmasdan si Fatima. At sa bawat saglit, mas lalo siyang naguguluhan. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon ang ginang. Akala niya'y perpekto, huwaran at tapat sa asawa niyang nasa malayo. Ngunit ngayon, nasaksihan niya ang lihim na kinukubli nito. Naghalo ang pakiramdam ni Alvin. May kaba, may takot. Ngunit may isa pang damdamin na hindi niya maipaliwanag. Isang uri ng apoy na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi niya sinasadya, pero ang natuklasan niya ay nag-iwan ng marka sa isip niya. Parang may nagising sa kanyang kamalayan bilang isang binatang probinsyano. Sa huli, mabilis siyang lumayo. Halos tumakbo pababa ng hagdanan. Hindi siya huminga ng malalim hanggang makalabas ng gusali. Gabi na nang makabalik siya sa dorm. Tahimik ang mga kasama niyang abala sa kani-kanilang gawain. Si Alvin naman ay nakahiga, nakatitig sa kisame at pilit kinakalimutan ang eksenang nasaksihan. Ngunit paulit-ulit yung bumabalik sa isip niya. Ang imahe ng guro nilang kagalang-galang na biglang naging iba ng sandaling yun. Bakit ganun si Ma'am? Bakit niya ginagawa yun? Tanong niya sa sarili. Hindi niya maintindihan kung ito ba'y dahil sa tagal umuwi ng asawang seaman
o may matagal ng ugali na tinatago ang guro. Ngunit higit sa lahat, ang tanong na bumabagabag sa kanya, anong gagawin ko? Ililihim ko ba to o magsasalita ako? Kinabukasan, muling nagkita ang dalawa sa klase. Dumating si Fatima na parang walang nangyari. Nakangiti pa to sa kanya at mahinhin ang boses habang nagtuturo. Ngunit para kay Alvin, iba na ang tingin niya rito. Sa bawat ngiti ni Ma'am Fatima, nakikita niya ang imahe niya nung araw na yon. Sa bawat titig ng guro, pakiramdam niya ay sinusukat siya nito. Pakiramdam din ni Alvin na alam ni Fatima na nakita niya ang kalokohang ginagawa nito. Habang nakaupo siya sa klase, hindi niya maiwasang mapansin na paminsan-minsan ay napapatingin si Fatima sa kanya. At sa bawat tingin, may kakaibang alab na dumadaloy sa kanyang katawan. Lumipas ang mga araw na tila ba may panlilin lang ang hangin sa pagitan nila. Sa klase maayos at profesional lang. Pero paglabas ng silid, nagiging maikli ang mga tinginan nila. Minsan kapag nagtatanong si Alvin, napapansin niya na may kasamang ngiti ang pagsagot ng ginang sa kanya na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang binabalik ni Alvin mula sa library ang mga libro, may text message siyang natanggap. Nagulat siya dahil ito ay mula kay Ma'am Fatima. Alvin, maaari ka bang magstay saglit? Kailangan ko sanang ipaliwanag yung project ng mas mabuti. Ma'am F. Tila nilalagnat ang pakiramdam ni Alvin ng mga oras na yon. Hindi niya inaasahan ang direktang paanyaya na yun. Sandaling nag-atubili siya. Alam niyang delikado. Ngunit may kung anong humihila sa kanya. Sa huli, nag-reply siya ng simple. Opo, kailan po ba ma'am? Mamaya pagkatapos ng klase, huwag mong sasabihin sa iba. Hindi na niya pinag-isipan pa. Pagkatapos ng klase, pumunta siya sa lugar na tinuturo ng ginang. Isang medyo may kalakihan at maayos na bahay malapit sa campus. Malinis ang loob, may ilang larawan ng dagat sa dingding at isang espasyo na maaliwalas. Pero may aura ng lungkot ang kwarto. Parang nagpapaalala ng bahabang panahon na pagkakawalay. Pumasok siya at sinalubong siya ni Fatima ng nakangiti. Medyo iba ang itsura. Hindi nang striktong guro, kundi isang babae na parang humihiling ng atensyon. Salamat at dumating ka. Bunga ni Fatima habang sinasara ang pinto. Mag-alis ka muna ng bag mo dyan. Magkape ka muna kung gusto mo. Alok nito sa binata. Tahimik silang umupo sa maliit na sala. May mga tunog ng mga sasakyan sa labas at nasa pagitan lang nilang dalawa ang katahimikan. Maya-maya'y nag-usap sila tungkol sa project, mga detalye, deadlines at kung paano pahuhusayin ang presentasyon. Pero habang tumatagal, lumilihis ang usapan. Alvin, sabi ni Fatima, tumingin ng diretso sa kanya. Napansin kong masipag ka. Seryoso sa pag-aaral, hindi tulad ng iba. Mahirap ba talaga ang malayo sa pamilya? Tila nanginginig ang tinig ni Alvin nung sumagot siya. Opo ma'am, mahirap pero kailangan po. Alam mo, pabulong na boses ni Fatima. Ang mga estudyanteng ganyan ang mga gusto ko. Nagulat si Alvin sa sinabi ng ginang. Hindi siya sigurado kung may ibang ibig sabihin ba si Fatima sa sinabi niya o isa lamang yung paghanga ng isang guro sa kanyang estudyante. Ma'am, salamat po. Mahina niyang bungad. Pero biglang tumayo si Fatima, nilapitan si Alvin, mahinahon at mainhin ang mga kilos nito. Lumapit ka sa akin, Alvin. Sabi niya. Hindi malaman ni Alvin kung susunod ba siya o mahihiya. Pero nang inabot ni Fatima ang kamay niya, ay agad niya itong inabot. Hindi niya naasahan na mahahawakan niya ang kamay ng guro ng ganun. Pero nangyari. Tila ng mga sandaling yun huminto ang oras. Lalong hindi makapaniwala si Alvin nang unti-unting inilapit ni Fatima ang bibig nito sa tenga niya. Alam mo ba, Alvin, mahirap ding mahiwalay sa asawa. Habang nagsasalita siya, unti-unting humahaplos to sa matipunong braso ng binata. May kasamang pag-aalinlangan o pag-aalangan, tila tinatansya ang magiging reaksyon ng binata.
Halos himatay naman si Alvin sa takot, pati na rin sa hiya. Pero higit sa lahat, merong init na namamayagpag sa kanyang pagkatao. Hindi ito makatingin ng diretso sa ginang, hanggang sa nagulat na lang ito nang dumapo ang hilik ni Fatima sa leeg niya, patungo sa labi niya. Malugod na tinanggap ito ni Alvin. Sino ba namang lalaki ang tatanggi sa napakagandang binibini? Pero isa lang ang kinakatakot niya. May asawa ito. Para sa kanya, malaking kasalanan yun. Naging mahinahon ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Parang sinusubukan ng dalawang tao ang hangarin ng bawat isa. At sa huli, nangyari ang hindi dapat. At pagkatapos ng sandaling yun, nauwi ang pag-uusap sa mas malalim na bagay. Umamin si Fatima. Alvin, wika niya. Mapapansin ang lungkot ng tono nito. May iba ang asawa ko. Hindi makaimik si Alvin sa una. May iba po? Paano ho? Oh, Alvin. Hindi ko rin inakala. Nagpapadala siya ng pera at mga regalo sa babae. At nung tinanong ko ang asawa ko, nag-away lang kami. Sa pag-amin ni Fatima, nag-iba na ang dahilan ng pagkikita nila. Nagkaroon ng puwang si Alvin sa buhay ng guro. Hindi ko hinahanap na gumawa ng kalandian. Pero hindi ko rin kayang magpanggap na masaya habang may kabit ang asawa ko. Sabi ni Fatima. Tumingin si Alvin at nakita ang lungkot sa mukha ng ginang. Sa simpleng pagkakausap na iyon, unti-unti niyang naramdaman ang uhaw nito ay napalitan ng isang bagay na mas mabigat. Ma'am, bulong ni Alvin. Ano po ang maitutulong ko? Hindi agad sumagot si Fatima. Dahan-dahan niyang hinaplos ang braso ni Alvin, sabay tumingin sa mga mata nito. Hindi ko alam, Alvin. Sagot niya, pero alam ko, kailangan kita. Sa labas ng bahay, naglalaro ang liwanag ng mga sasakyan. Sa likod ng pinto, nagkasalubong ang dalawang katauhan na sabay naghahanap ng lunas. Isang guro na nasaktan at isang binata na naghahanap ng pag-asa sa lungsod. Lumipas ang mga linggo. At para kay Alvin, unti-unti nang nagbabago ang takbo ng kanyang buhay. Akala niya nung una, isang gabi lang ang magiging lihim nila ni Fatima. Isang gabing puno ng apoy at pagtatapat ng damdamin. Pero hindi pala. Araw-araw pagkatapos ng klase, lagi siyang tinatawagan o tinetext ni Fatima. Alvin, dumaan ka mamaya ha? O kaya naman, magstay ka muna dito, kailangan kita. Sa simula, kilig at pananabik ang dala nito kay Alvin. Ngunit kalaunan, ramdam na niya ang konsensya at bigat. Hindi na rin siya makapag-aral ng maayos. Halos gabi-gabi siyang nagiging abala sa mga hiling ng guro. Sa library, wala siyang natatapos dahil alam niyang tatawag to. Sa dorm, madalas siyang wala, palaging may dahilan para umalis. Isang gabi, habang nakahiga siya sa may sofa sa bahay ni Fatima, hindi na napigilan ni Alvin ang magtanong. Ma'am, hindi niyo po ba kayang wala ako kahit minsan? Kailangan ko pong magbasa, kailangan kong mag-review. Tahimik si Fatima saglit. Nakatingin lang siya kay Alvin. Bago siya dahan-dahang lumapit at umupo sa tabi nito. Hawak niya ang kamay ng binata at pabulong siyang nagsalita. Alvin, may aaminin ako sa'yo. May sakit ako. Simula ni Fatima na halos pabulong lang. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa iba. Hindi to simpleng karamdaman lang. Hindi ko kayang pigilan ang sarili ko. Mula pa noon, bago pa ako mag-asawa, ramdam ko na. Pero pinipilit kong kontrolin. Pinipilit kong maging disente. Pinipilit kong maging normal. Napatingin si Alvin. Ano pong ibig niyong sabihin, ma'am? Ibig kong sabihin, napalunok si Fatima bago tinuloy ang sasabihin. Hindi ko kaya. Halos mababaliw ako kapag walang lalaki. Kapag wala akong natitikman. Parang adiksyon, Alvin. Lahat ginagawa ko para maitago. Pero darating ang oras na bumabalik. At mas matindi pa. Kahit ang asawa ko, hindi alam ang tunay na kalagayan ko. Dahil nahihiya akong sabihin. Napatingin si Alvin. Biglang nagkaroon ng bigat sa lahat ng nangyayari. Hindi lang pala to tungkol sa pagtataksil.
may isang kalagayan na nakatali kay Fatima. Isang sikreto na matagal niya nang itinatago. Sa halip na lumayo, hinawakan ni Alvin ang kamay ni Fatima. "Ma'am, hindi ko alam kung paano ko kayo matutulungan, pero hindi ko kayo iiwan. Tutulungan ko kayo kahit mahirap." Naluha si Fatima. "Sigurado ka ba, Alvin? Binata ka pa. May kinabukasan ka pa. Ako, wasak na. Baka ko pang makasira sa'yo." Umiling si Alvin. "Kayo ang guro ko. Kayo rin ang taong unang naniwala sa akin dito sa Maynila. Kung may karamdaman kayo, hindi nyo kasalanan yun. At kung kailangan nyo ng kasama para hindi kayo tuluyang malugmok, nandito ho ako." Mula noon, mas naging mabigat ang responsibilidad ni Alvin. Mahirap pigilan si Fatima. Madalas tong mag-text kahit madaling araw. Pero natuto si Alvin. Unti-unting itinuwid ang sitwasyon. Hindi na lang siya basta sumusunod. "Mamaya na po, ma'am. May exam ako bukas." Ang sabi niya minsan. At laking gulat niya nang pumayag to, bagamat halatang napilitan lang. Unti-unti, tinulungan niya si Fatima na harapin ang karamdaman. Sa halip na laging magtagpo sa kama, sinanay ni Alvin na mamasyal lang sila sa park. Nagkakape, nag-uusap. Tinuruan niyang bumaling sa ibang bagay ang guro. Mahirap pero dahan-dahan. Nakikita ni Alvin ang pagbabago. Isang gabi, habang magkasamang nakaupo sa beranda ng bahay ang dalawa, habang magkahawak ang kamay, nagsalita si Fatima. "Alam mo ba, Alvin? Dati, akala ko wala nang lalaking makakaintindi sa akin. Pero ikaw, binigyan mo ako ng pag-asa." Ngumiti si Alvin. Bagamat may pag-aalala pa rin sa puso. "Hindi po ako perpekto, ma'am. Pero kung kaya kong maging sandalan niyo, gagawin ko. Basta mangako kayo, nasusubukan niyo ring tulungan ang sarili niyo. Hindi po habang buhay ganito." Tumango si Fatima at may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. "Dahil sa iyo, Alvin, naniniwala kung kaya kong magbago." Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan. May mga gabing bumabalik ang pagnanasi ni Fatima at halos hindi niya mapigilan ang sarili. Pero tuwing nangyayari yun, nandoon si Alvin. Hindi lang bilang kasama sa bawal na sandali, kundi bilang kaagapay sa pagbangon. Minsan, sa gitna ng mahaba nilang pag-uusap, umiiyak si Fatima at sinasabing, "Hindi ko kaya to." Pero lagi siyang sinasagot ni Alvin ng, "Kaya mo, nandito ako." Hanggang sa dumating ang panahon na natutong pigilan ni Fatima ang sarili. Unti-unti niyang natutunan na ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa katawan, kundi sa pagdamay at pangunawa. At sa bawat araw na lumilipas, hindi lang siya gumagaling. Unti-unti ring nahuhulog ang loob niya kay Alvin. Hindi na bilang estudyante, kundi bilang taong nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng pagmamahal. Lumipas ang ilang buwan. Sa tulong ni Alvin, unti-unting nagbago ang buhay ni Fatima. Hindi man tuluyang nawala ang karamdaman na bumabagabag sa kanya, natutunan niyang kontrolin to. Ang dati gabi-gabi niyang hinahanap ang init, ngayon natututo siyang bumaling sa isang bagay. Pagbabasa, pagja-jogging tuwing umaga, at higit sa lahat, pakikipag-usap ng tapat kay Alvin. Si Alvin naman, sa kabila ng mga pagsubok, nanatiling matatag. Napansin siya minsan ng mga kasama sa dorm na halos wala ng tulog. Pero hindi niya yon alintana. Para sa kanya, sulit ang lahat ng pagod kung nakikita niyang unti-unting bumabangon si Fatima. Isang gabi, sabay silang nakaupo sa maliit na sala ng bahay. Hawak ni Fatima ang isang tasa ng kape habang si Alvin ay nakatingin lang sa kanya. Parang inaalala ang lahat ng pinagdaanan nila. "Alvin," mahinang sabi ni Fatima, "hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan. Kung hindi dahil sa'yo, baka tuluyan na akong nabaliw." Umiling si Alvin. "Wala po yun, ma'am. Ginawa ko lang kasi mahalaga po kayo sa akin." Napatingin si Fatima. Bahagyang ngumiti, pero may luhang dumaloy sa kanyang pisngi. "Alam mo bang natatakot ako araw-araw? Natatakot akong mahuli tayo. Natatakot akong malaman ng asawa ko, ng mga estudyante ko, ng lahat.
Pero higit pa doon, natatakot akong mawala ka. Natuon ang tingin ni Alvin sa kisame. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ginang. Ngunit ang puso niya ay malinaw ang sinisigaw. Lumapit siya. Hinawakan ang kamay ni Fatima. Hindi ko po alam ang bukas. Pero kaya ko pong ipangako ngayon na hindi ko kayo iiwan. Kung ano man ang mangyari, hindi ko kayo tatalikuran. At doon nagsimula ang panibagong yugto ng kanilang ugnayan. Hindi na ito basta pagtugon sa init ng katawan. Unti-unting nagiging totoo na ang pag-ibig na bumabalot sa kanila. Kapag magkakasama sila, hindi na laging tungkol sa tukso o pagnanasa. Madalas silang lumabas, mag-usap tungkol sa mga pangarap nila, o magsama lang sa katahimikan ng gabi. Para bang natagpuan nila ang isang uri ng pag-ibig na matagal nang pinagkait sa kanila. Ngunit sa bawat sandali ng ligaya, nandoon pa rin ang anino ng katotohanan. Bawal ang lahat ng yun. Isang araw, biglang dumating ang balitang uuwi ang asawa ni Fatima. Isang buwang bakasyon bago bumalik muli sa barko. Nang marinig iyon ni Alvin, tila binagsakan siya ng mundo. Ma'am, anong mangyayari sa atin kapag dumating na siya? Tanong ni Alvin, baka sangka ba? Natahimik si Fatima. Kita sa mga mata niya ang takot at pag-aalangan. Hindi ko alam, Alvin. Pero isang bagay ang sigurado. Hindi ko kayang mawala ka. Dumating ang mga araw na kasama ni Fatima ang asawa. Sa paningin ng lahat, normal ang pagsasama nila. Pero sa loob ng puso ni Fatima, alam niyang may lihim siyang hindi kailanman masasabi. At doon niya napatunayan kung gaano kalaki ang naitulong ni Alvin. Hindi na siya alipin ng karamdaman na dati halos sumira sa kanya. Natutunan niyang pigilan ang sarili. Natutunan niyang kontrolin ang damdamin. At higit sa lahat, natutunan niyang tanggapin na may taong tunay na nagmamahal sa kanya kahit sa pinakamadilim niyang bahagi. Lumipas ang isang buwang pananatili ng asawa. Isang gabi, matapos makaalis ang asawa para sa panibagong kontrata, muling nagkita sina Fatima at Alvin. Alam mo, Alvin, wika ni Fatima, mahigpit ang pagkakahawak sa kamay ng binata. Hindi ko man alam kung sanahantong ang lahat, pero isang bagay sigurado ko, hindi na ako pareho ng dati, at ikaw ang dahilan nun. Ngumiti si Alvin. Bahagyang may luha sa mata. Ang pangako ko, ma'am, hindi ko kayo pababayaan kahit saan tayo dalhin nito. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting gumaan ang bigat sa buhay ni Fatima. Sa tulong ng pagmamahal at suporta ni Alvin, natutunan niyang bumangon at harapin ang kanyang karamdaman. Para kay Alvin, hindi rin biro ang lahat ng pinagdaanan niya. Nawalan siya ng oras sa pag-aaral, muntik nang mawala ang scholarship, ngunit natutunan niyang balansihin ang lahat. Natutunan niyang ang tunay na pagmamahal ay hindi lang basta pagnanasa, kundi sakripisyo at pangunawa. At bagamat bawal at lihim ang kanilang kwento, iyon ay kwento rin ng dalawang taong nagkita sa gitna ng pagsubok at natutong magmahal ng higit pa sa sarili. Kung kayo ang nasa sitwasyon ni Alvin, ipagpapatuloy niyo pa ba ang bawal na relasyon na to? Kahit alam niyong mali sa mata ng lipunan, o pipiliin niyong lumayo para mailigtas ang kinabukasan ninyong dalawa. At dito na po nagtatapos ang kwento natin. Sa mga gustong ipahayag ang reaksyon nila sa ating kwento, just comment down below. At muli ito po, si Miss Callie, ang inyong lingkod. Hanggang sa muli.